sana, darating kami, kaya lang nagkaroon ng problema dun sa Dao at yung nanay ni Sister Glo namatay. At tumuloy din kami at nangaral si Pastor Don sa Lamay. At naging maganda naman at naaliw sila roon at napayapa yung kanilang kalooban doon sa pangangaral na yun. Salamat sa Diyos. At ngayon ay mag-umpisa sa gawain. Bigyan lang natin ang ating atensyon, ang ating buhay sa Panginoon. Ito yung oras at panahon ng pag-aalay natin yung buhay natin sa Diyos. Amen. Tayo natin, tatayo mga kapatid. Talampakan natin ang ating Panginoon Diyos. Amen. Tayo. At bago tayo mawit, tayo muna magkamayan, magbatian. Purihin ng Diyos. Amen. God bless. God bless you. God bless you. Nagmamahal nagtatanggol sa ating Diyos na presensya pa lamang ay yung ngiti na ng bawat isa sa pagkikita pa lamang dahil sa Diyos na nagliligtas ng buhay ay masaya tayo. Amen. Lalo na at makakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos. At tayo ay aawit sa Panginoon, mga kapatid. Awitin natin yung kinakapakinig ng Brother Bonnie. Diyos ay pag-ibig. Alam niyo yan, mga kapatid? Amen. Susunod na tayo. Amen. Praise God. ang siyang bumubukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagtutulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pukulong natin, di mapapawi, kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang, kahit na tayo magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ipamarita sa buong mundo, pag-ibig ng Jesus ay siyang sumagop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Tayo na tayo manalangin bago tayo pumalaot sa gawain. Hallelujah. Ating ibigit ang ating mga mata, damdamin natin ang presensya ng Diyos oras na ito. O dakila at makapangyarihan Diyos na sumasalahat. Tunay Panginoon na ang pag-iingat mo sa amin at pagmamalasakit ay hayag para sa amin, Panginoon. At narito kami
at kasama namin ang mga kapatiran dito sa Dako ng Dao, Panginoon. Lord, hayaan mo ng iyong Espiritu mo siyang kumontrol sa dakong ito at ikaw, Panginoon, ang mahayag sa bawat buhay namin, Panginoon Diyos. At tunay, Panginoon, na hindi ka po nagkulang sa amin, hindi sa mga kapatid namin na rito, Panginoon, na patuloy na gumagawa ka sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya may mga gawain pang ganito, Panginoon, dahil, Lord, mahal mo sila, Panginoon, at patuloy mo silang kinahabagan, Panginoon. Kaya sa biyaya, narito kami, Panginoon, at kami maglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pagkinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pangaral, Panginoon, at sama-sama kami, Panginoon, ang magpapasalamat, magpupuri at mananambahan sa iyo sa mga oras na ito. O Ama, pagpalain mo po, Panginoon, ang maghahayag ng salita mo, Panginoon, sa mga oras na ito. Patayaan mo rin, Panginoon, na matamang makinig, dahil sabi mo nga sa pakinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. O Diyos na makapangyarihan, sa pangalan po ng Kristo, o kung may mga kasalanan po kami na nagawa sa mga nagdaan at sa hindi namin ito naihayag sa iyo. Kaya ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, dahil ang presensya mo ay dama namin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon Diyos, kami maghahayag ng mga kasalanan, Panginoon, na kung may karumihan kami sa aming mga puso, sa aming isipan, Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, yung maliit at kudlit, Panginoon, o tuldok na kasalanan, Panginoon, ay hindi papasok sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya naman, Panginoon Diyos, pakilinisin mo po kami, Panginoon, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo, O God. Kaya mo, ang Espiritu mo, Panginoon, O Lord, ay siyang patuloy na mag-reveal sa amin, O God. At i-quicken mo po, Panginoon, sa aming mga puso, ang mga salita na mamumutawi sa aming preacher, Panginoon, O Lord God. At lagay mo po ang inspirasyon sa aming preacher, Panginoon, at maging special na gawain ito para sa amin, O. Sa pamaraan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay siyang mahayag sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Pinupuri ka po namin, Ama, sa pangalan ng Panginoon Yesus Kristo. Ito po aming dalangin. Amen. 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 Tayong lahat ay natawagan si Brother Bonnie para paawit. God. Awit tayo sa Panginoon dahil sabi ng Panginoon sa Philippians 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi niya sasabihin magalak kayong lagi. So, awitan natin siya ng kagalakan. Awitin natin yung sasabing, eto ang araw ng gawa ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Eto ang araw, eto ang araw na gawa ng Diyos, na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. 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 Pinagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Amen. Mga pangunahan, sino ang pinalaya? Amen. Thank you, Lord. Sabi ng Panginoon, walang ibang mabuti kundi siya lang. Amen. So, awitan natin siya ng awit ng pasasalamat sa mga kabutihan niya. Awitin natin yung sasabing, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa
dapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpawalang hanggan. Pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. Palapang natin ating Panginoon. Kanilang pakyahan. Kaya mga po, napakasarap pumuri sa Panginoon. Amen. At umawi sa Panginoon. Sino ba yung umawit sa Panginoon? Sino ba yung nagpapasalamat? Amen. Bawat buhay natin, sa araw-araw, nagpapasalamat dapat tayo sa Panginoon. Yung pagkagising pa lang nga natin, di ba? Nandun na yung pagpapala ng Diyos. At nga ng pangaral ay nabigyan kagad tayo ng hininga. No? Dahil kung hindi, tiyak, hindi na tayo magising nun. Amen. So, yun pa lang ay pinagpala na tayo. Marami tayong dapat na may pagpasalamat sa Diyos. Amen. At lalo na sa mga ganitong gawain ay pasalamatan natin ang ating Diyos. At kung sa oras na ito ay meron magpapatotoo, meron ba magpapatotoo, awit sa Panginoon? Amen. Dahil kung wala, tatawagin natin ang ating mga ngaral para maibahagi niya sa atin yung para sa atin. Amen. Dahil ang lahat, kaya nang may gawain na ganito dahil kilos ng Diyos to, at ang Diyos ay nagbibigay siya ng buhay na masagana. Nagbibigay siya ng pagpapala na minsan hindi natin alam at mabibigla na lang tayo. Ay, Lord, salamat. Pasalamatan natin ating Diyos. So, kung walang magpapatotoo, amen, kung walang aawit sa Panginoon, ay handa na sa pakinig ng salita ng Diyos. Amen. At tinatawagan ko si Brother Nemi. Tayo lahat po na itatayo. At bigyan natin ang punggay ang ating Diyos. Kakanta tayo. He is here. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy. I will bless His holy name. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Mga po ninyo po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po sa sulat ni San Marcos, Ebanghelyo po ni Marcos, chapter 16, verse 16 hanggang 19. Sabi po,
ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, klaro po ang salita ng Panginoon na kapag tayo sumampalataya at mabautismuhan, ay maliligtas tayo. Saan tayo maliligtas? Ang sabi sa 17, at lalakip ang mga tandang ito sa magsampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. So, maliligtas ka sa demonyo kapag ikaw ay sumampalataya at mabautismuhan ka. Maraming demonyo sa mundo ngayon na naglipana, 200 million demons na kailangan maligtas tayo. Hindi natin sila nakikita, pero sila yung nagbibigay ng sakit, sila yung nag-uudyok sa mga tao para mag-away-away, para gumawa ng mga labag sa salita ng Panginoon. Kapag tayo raw ay nabautismuhan at sumampalataya sa Panginoong Hesus, maliligtas tayo sa mga demonyo dahil palalayasin natin sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ikalawa, magsasalita sila ng mga bagong wika. Meron mga wika tayo na gumagawa ng away sa ating kapwa. Meron tayong mga wika na hindi nakakalugod sa Diyos. Ililigtas tayo dyan dahil bibigyan tayo ng mga bagong pananalita ng ating Panginoon. Pagka tayo ay sumampalataya at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano pa? Ang sabi, sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan hindi makakasama sa kanila. Kung malason ka, nakakain ka ng bagay na makamamatay dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa bautismo sa pangalan ng Panginoon, ay hindi makakasama sa iyo. At kung tutukain ka ng ahas, hindi yung nagpapatuka ka, kundi yung hindi mo sinasadya, at patuka ka ng ahas, ang sabi sa Biblia, hindi raw ito makakasama kung ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Saan ka pa maliligtas? Sabi, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigali. Kapag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus, yung kamay mo, magtataglay ka ng kapangyarihan sa iyong kamay. Ipapatong mo sa may sakit at gagaling yung may karamdaman. Sapagkat kung ang demonyo ang nagbibigay ng sakit at lalayas ang demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, kung tayo ay nabautismuhan sa kanyang pangalan, ay meron tayong kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon. So, gagaling ang mga kulam, gagaling ang mga gawa ng mga masamang espiritu. Sa verse 19, ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y makausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. So, spoken word. Original sin, purong salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa bautismo. Tayo po ay manalangin, samahan po ninyo ako at ang Diyos lamang ang tagapagturo natin. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan kung tayo ay magpapabautismo. Sa Kanya lang po ang lahat. Gagamitin lamang po ang Kanyang lingkod para magpahayag ng salita ng Panginoon. Tayo po ay dumalangin sa ating Panginoon, humingi po tayo ng gabay sa Kanya. Yumuko po tayo muli, ikikit natin ang ating mata. Itaas natin ang ating kamay, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. Narito, Panginoon, ang bawat sa amin, nagsusuko ng aming mga buhay sa iyo. Tanggapin mo kami, Panginoon, at pagpalain sa oras na ito. Ipatawad mo ang lahat namin mga kahinaan, pagkukulang. Maging guro ka ngayon sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod. Ikaw po muli ang magpala ng iyong salita. Magpakahayag ka po, Panginoon. At samahan kami sa gawain na ito. Pagpalain mo ang bawat kaluluwa na makikinig sa araw na ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless po. Tayo po dito na mga kapatid. Ang topic po natin ay
tungkol sa bautismo. Meron po ako ano yung pakipamigay tayo ating ibigyan lang sila ng bawat isa. Nakapalpal. Isa pa siya. Dito bro. Meron pa doon. Let- So, meron nagtuturo na kahit mo raw hindi bautismo, ngunit mga kapatid, ang bautismo po ay isang requirement po para sa paligtasan. Sabi po sa binasa natin kanina, ang sumampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Kaya ang topic po natin ngayon ay sa bautismo. At ano ba ang bautismo? Sa 1 Peter chapter 3 verse 21, isa pa po sa ibibigay sa atin ng bautismo ng Panginoon, isang pagpapala sa atin kapag tayo ay nabautismoan. Ang sabi nito ay naglilinis ng ating budhi para sa ating Panginoon. Alam niyo, hindi natin kayang linisin ang ating budhi ng anumang gawa ng tao kapag kung narumihan ang ating mga pag-iisip ng mga haka, ng mga pagbibintang, ng mga hindi pananampalataya, ay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Sus, sa pangalan ng ating Panginoong Sus, at sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ni San Pedro, nalilinis ang ating budhi. At sabi ni Jesus Christ, yung binasa natin kanina, ay may kapangyarihan tayo upang palayasin natin ang mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. Ako po ay sa biyaya ng Panginoon, marami na akong karanasan kung paano ang mga demonyo ay pumapasok sa tao at lumalaya sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. At kung ano ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang bisa nito kapag ito ay tinatanggap natin, ito po ang Diyos na nababago ang buhay natin dahil napapalaya tayo dito sa kapangyarihan ng masamang espiritu. So, ito po ay mga ilan lamang na pribilehiyo sa bautismo. Ito pala ang unang hakbang sa pagpasok sa kaharian ng langit kasi meron pang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung tinatawag na justification. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumampalataya at mabautismo sa pangalan ng Panginoon, yung original na ating kasalanan, yung pagkapanganak natin sa seeds, ay meron na tayong na-inject na mga masamang gawa sa ating katawan. Ito po ay namamatay. Ito po ay nalilinis sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagpapabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. So, ang dugo ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan sa cross, ang pangalan ng ating Panginoon Jesus, ito po ay makapangyarihan. Kaya, isa po ito sa requirement sa kaligtasan. Ang kaligtasan po nito, dito pa lang sa ibabaw ng lupa, ay marami na tayong dapat ligtasan dito. Ang karamdaman, kahirapan,
mga kaguluhan na binubulong ng Diablo na si Satanas, mga pag-aaway-away, mga kaguluhan sa isip. So, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon ay makalaya tayo. Ang nais ng Panginoon ay malabanan natin ang masamang espiritu. Ang nais ng Panginoon ay tayo ay lumapit sa Kanya dahil hindi natin kaya ang mga demonyo. Ito po ay mga hukbo. Milyon po ito na mga nandyan sa himpapawid na hindi natin nakikita. Ngunit makikita natin sila sa manifestasyon kapag ang tao ay gusto na pumatay ng tao, kapag ang tao ay nagagalit, kapag ang tao ay nagiging masama. Diyan natin makikita ang manifestasyon ng Diablo. At ganoon din naman ang Diyos, hindi natin siya nakikita. Ngunit ang sabi sa Biblia, bagamat hindi ko siya nakikita, ngunit sumasampalataya ka sa Kanya. Hanggang ngayon, hindi mo pa siya nakikita at iniibig mo siya, ay umaapaw sa iyong puso ang kagalakan na hindi maipaliwanag, hindi masayod. So, yun po ang Diyos, ang manifestasyon ng Diyos. Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang Diyos po ay kagalakan. Ang Diyos po ay, ang sabi ng Biblia, siya ay nagbibigay ng buhay na masaya at masagana. Si Satanas, buwapatay siya, nagnanakaw siya, nagwawasak siya. So, kaya hinihintay natin ang paghahari ng Panginoon sa ating puso, sa ating buhay, upang makalaya tayo pansamantala dito sa mundo na ito. Pagdating ni Lord Jesus Christ, papalitan tayo ng ating katawan at maghahari ang Panginoon ng 1,000 taon, tayo ay makakasama ng ating Panginoon. So, mga kapatid, ngayon pa lang ay marami ng mga karanasan ang mga mananampalataya na sumusunod sa salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang Biblia ay, ang sabi ng Biblia, ang sino man magbawas nito ay mayroon itong sumpa. At ang sino man magdagdag nito, ang magdagdag ay may sumpa, ang magbawas, walang bahagi. Kaya makapangyarihan po ang salita ng Diyos dahil ito lumilikha sa atin ng bagong puso, bagong isip. Ginagawa tayo dito na bagong nilalang kay Kristo. So, mga kapatid, higit pa ito sa isang hospital na nag-uupira sa iyo para bigyan ka ng bagong bato, bagong kidney, bagong puso. Ngunit ang salita ng Diyos ay higit pa ito sa isang doktor sapagkat siya ay nagpapatawad sa ating kasalanan at nagbibigay ng bagong buhay at higit sa lahat ay nililikha tayo para matulad sa ating Panginoon. So, number 1 po na nire-require sa kaligtasan na ito ay bautismo. Kaya sa oras na ito, ano ba ang bautismo? Dahil ang Katoliko ay nagbabautismo, ang Baptist ay nagbabautismo, ang Saksinuba ay nagbabautismo. Lahat po sila nagbabautismo dahil sa salitang bautismo. Ngunit, meron pong mensahe na pinaliwanag sa atin kung ano ang tamang bautismo. Tandaan natin mga kapatid, si Satanas, minali niya ang salita ng Panginoon. Kaya ito ay tama at mali lang. Ang tama ay ang salita ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, at si Satanas, binabawasan niya at dinadagdagan niya ang salita ng Panginoon para ito ay mamalik. Kaya yun ang dahilan na tayo ay namatay at naghirap dahil si Eva ay napasunod siya sa bulong ni Satanas. Maraming tao ngayon na napapasunod sa Diablo, kaya makikita natin ang kanilang kahirapan sa kanilang puso, sa kanilang kaisipan. Ngunit marami naman nakakatupad, nakakasunod sa salita ng Diyos at nakakaranas ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kapatawaran, ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya mahalaga po ang formula ng bautismo na matutunan natin.
So, yan po, makikita natin ano ang bautismo. Ang bautismo po, ito po ay reverse. Ibig sabihin, ito ay malubog sa tubig. Sa ilalim sa tubig. Pwede natin ito mabasa ang mga halimbawa sa Biblia. Siguro makisuyo kay Brother Randy. Pakibasa mo lang yung si Philip ay nagbautismo siya. Tingnan natin sa chapter 8 verse 39. Acts chapter 8 verse 39. English. Mas Tagalog. English po. Meron na po. Meron na po. Ito po na. Sa Acts chapter 8 verse 39. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon. At hindi na siya nakita ng batig, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. So makikita natin dito, pagkatapos siya magbautismo, umahon siya sa tubig. Kaya pwede natin ma-imagine kung yan ba ay isang pahid lang na tubig, isang tasa lang na tubig. Makikita natin umahon siya sa tubig pagkatapos na magbautismo. Tingnan natin sa John chapter 3 verse 23 nang magbautismo si John. Grade 23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa salin, sapagkat do'y maraming tubig, at sila nagsiparoon at nangabautismuhan. So, maraming tubig. So, hindi kaunting tubig. Kaya kung kaunting tubig lang ang binabautismo sa atin, nangangahulugan lang yan na hindi yan ang eksakto. Hindi yan ang tama. Maraming tubig. Tingnan natin sa Gawa 8:39. Ang sabi, ito ay umahon mula sa tubig. Diba? Binasa na natin. Okay. So, ito ay isang patunay na ang bautismo kailangan maraming tubig. Kailangan ito ay mahawig sa kamatayan ni Jesus Christ. Basahin natin sa chapter 6, Roma, verse 4. Tayo nga ay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. So, ito ay nililibing. Kaya kailangan ng maraming tubig dahil tatanggapin mo na si Kristo ay namatay sa iyong kasalanan. Kaya kung tinatanggap mo ang kamatayan ni Jesus Christ, so ito ay inililibing ang ating buong katawan dahil kung ang kasalanan na yan, ang orihinal na yan na kasalanan, galing sa pangangalunya ni Eva, ay mayroon tayong dugo na makasalanan, kaya ang dugo ni Kristo, yun ang nagtutubos natin. Kaya tatanggapin mo ang kamatayan ni Jesus Christ, kaya kung nananampalataya ka, magpapabautismo ka sa kanyang pangalan, ibig sabihin yan ay ililibing ang iyong katawan na makasalanan sa tubig. At sa pag-ahon mo, yan ay isang simbolo na makakalakad ka sa panibagong buhay. Amen. So, mga kapatid, ito ay seremonya lang, ngunit ito ay gawa kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, sapagkat ito yung inutos ng Panginoon na pagkatapos natin sumampalataya ay magpabautismo tayo sa Panginoon. Ngayon, iyon po ang pinag-uusapan kung
ano ba ang ibabautismo? Kasi yung iba po ay nagbabautismo sa Mateo chapter 28 verse 19. Ano ang kaibahan ng pagbautismo ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 38? Basahin po natin Mateo 28 verse 19. Ito po ay sinasabi ng Panginoon na bautismohan sila sa pangalan. Pati mag-isuri lang. Basahin natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, yung iba sa pagmamadali at hindi sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoon, nung mabasa nila yung salita na yan, ay kapag sumampalataya ang tinuturuan nila, binabautismuhan nila sa versikulo na yon. Ngunit, ang utod ng ating pananampalataya at ang magtatapos nito ay si Lord Jesus Christ. At ang kaligtasan natin ay nasa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ang pinag-uusapan dito, ang pinakamahalaga dito, ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi po yun pangalan. Mababasa natin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ito po ang mga titulo ng ating Panginoon. Wala po yan dyan. Ipapabasa ko lang para makita natin yung titulo ng ating Panginoon. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yun po ang mga titulo ng bata na yan na pinanganak ng isang birhen. Ngunit, ang nagliligtas po dito, yung singular na pangalan, nandyan po, sa outline natin, ay sa Old Testament, ito po yung Lord. At sa New Testament, ito po yung Jesus. At yung Christ, ito yung anointing of God. Kaya, ang kabuuan ng pangalan na yan, makikita natin sa Acts chapter 4 verse 12. Yun po ang pangalan na nagliligtas dito sa ibabaw ng lupa. Pakibasa lang po, Brad, sa Acts chapter 4 verse 12. Yung compound name na ibinigay dito sa ibabaw ng lupa na magliligtas sa atin, ang pangalan Lord Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, walang ibang pangalan po. Hindi po nagliligtas ang reliyon. Ang pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Ang sabi, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na sukat natin ikaligtas. Maliligtas lamang tayo sa mga demonyo, sa mga masamang espiritu, ay sa pangalan ng Panginoong Kristo. Mababago lamang ang buhay natin ay sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ay ito po ay pangako ng ating Panginoon. Sinabi ni San Pablo sa Acts chapter 2 verse 38. Pakibasa lang po. Okay. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo
sa pangalan ni Yesu Kristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Makikita natin si San Pedro, siya po ang binigyan ng Panginoon ng susi ng kaharian. At siya po ay nag-uutos, una, na ang bawat isa ay magsisi. Ikalawa, ang bawat isa ay magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pangatlo, para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ang pangapat po, para tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, gaanong pribilehiyo ang matatanggap natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ang nais ng Panginoon na ipangaral ang kanyang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ngunit gaano dinaya ni Satanas ang tao sa pamamagitan ng kanyang sistema, sa pamamagitan ng kanyang reliyon. Ngunit mensahe nito ay ang purong salita ng Panginoon. Praise the Lord. Si St. Paul, makikita natin si Pablo, ito rin po ang kanyang sinabi. Basahin natin sa chapter 19 ng Acts verse 1-5. Si Pablo po ay nangaral sa mga Kristiyano na. At ito po ang kanyang sinabi, natanggap pa ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya. Pakibasa lang po natin. Nakikita natin sa Biblia, si San Pablo, ito po ang kanyang itinuturo, ang pagtanggap sa Espiritu Santo. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Epeso at makasumpong ng ilang mga alagad. Mga alagad na po ito na Kristiyano. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. So, nakikita natin, hindi na narinig kasi wala naman nangangaral kung paano tatanggapin ng Espiritu Santo. Tingnan natin ano ang topic na sinabi ni San Pablo. At sinabi niya, kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan? Nakikita natin kung gaano kahalaga ang pangangaral ng bautismo. Yan ang tanong niya. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Ano ang sagot ng mga Kristiyano na kanyang tinuturuan? At sinabi nila na bautismuhan sa bautismo ni Juan. So, marami ngayon na bautismuhan ng iba't ibang bautismo. Pero ano ang tinuturo sa atin ni St. Paul? At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanilang mga kamay, ang kanyang kamay ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. At silang lahat ay may 12 lalaki. So, 12, yung mga alagad na yon na nagparibaptize. So, kung tayo man ay nabautismo sa maling, sa hindi tama, sa hindi eksakto bautismo, pwede po tayo magpabautismo ulit sa tamang bautismo. Napakahalaga po sapagkat ito'y biyaya ng Panginoon na nagpapadala sa atin ng Diyos ng sugo ng kanyang lingkod na mga ngaral para sabihin sa atin ang buong katotohanan. Tandaan natin yung salitang malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Satanas, dinaya niya halos ang buong mundo sa kanyang katuwad sa pamamagitan ng kanyang relihiyon. Ngunit ang Panginoon nagpadala ng propeta para ipaliwanag sa atin ang purong salita ng ating Panginoon. Kasi hindi sapat na tayo ay nananampalataya lang na isang Diyos. Basahin natin
sa James chapter 2 verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Makikita natin, kung pananampalataya lang sa isang Diyos, daig tayo ng mga demonyo. Isipin mo, nanginginig pa sila, nananampalataya rin sila at nanginginig sa Diyos. Pero may tao bang nanginginig na sumasampalataya? Wala tayong nakikita. Ngunit salamat sa Panginoon, hindi tayo hinihingaan ng Diyos na manginig. Kundi hinihingaan tayo ng Diyos na tayo ay sumunod sa salita ng ating Panginoon. At bilang pagtatapos po, lahat po sa Biblia ay binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maging Joe, maging Hintil, at maging Samaritan, lahat po, wala pong nabautismuhan sa Ama, Anak, Espiritu Santo, kundi lahat po ay sa pangalan. Dahil ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay titulo lamang po yun. Bilang pagtatapos po, basahin natin sa Ephesians chapter 3, verse 15. Na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So, ito pong pangalan ng Panginoon, ito po ang pamilinin natin bilang Kristiyano. Kaya mahalaga po na ito ibihis natin. Ang bautismo sa pangalan ng Panginoon sa Galatia chapter 3 verse 27, ito po ay pagbibihis. Pakibasa natin. Galatia chapter 3 verse 27. Sapagkat ang lahat na nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Si Kristo po ang ibinibihis natin. Imagine niyo kung sa bautismo sa pangalan ng Panginoon nakabihis ka kay Kristo. Ibig sabihin, nakikita ka ng langit na ang dugo ni Kristo ay nakabalot sa iyo. Ay kilala ka ng langit. Kaya hindi tayo magtaka, ang mga masamang espiritu ay kilala si Jesus, kilala si Pablo. So, mga kapatid, napakahalaga po ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Isa pa pong talata sa Acts chapter 4, Colossus chapter 2 verse 9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Hindi po basta-basta ang pangalan na ito sapagkat nananahan ang kapuspusan ng Diyos sa pangalan na ito. Kaya ito ang dahilan na sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang mga demonyo ay lumalayas. Tayo ay naliligtas. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 13, Nabahagi ba si Kristo? Ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? O binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? so si Jesus lamang ang nagbayad sa ating kasalanan. Naipako siya sa krus dahil sa kasalanan nyo, kasalanan ko. Kaya sa pamagitan ng ating pananampalataya at pagpapabautismo sa kanyang pangalan,
siya lamang po, ang pangalan lamang po ng Panginoong Hesus ang may kapangyarihan para linisin tayo sa lahat ng ating karumihan at ipatawad ang ating mga pagsuway sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagsisisi natin sa Kanya. Siya po ang tunay na pari ngayon na namamagitan sa atin. Sa Colossus chapter 3 verse 17, Colossus chapter 3 verse 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. So, kung gagawin natin ang bautismo ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. O kung ano man ang ginagawa natin ay ginagawa natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yun ang dahilan na binabanal tayo ng Diyos, sinasakdal tayo ng Diyos, binabago tayo ng Diyos, inaalis atin ang lahat ng ating mga karumihan at kasamaan dahil ang Diyos ay banal. At ang Diyos lamang ang magpapabanal sa atin, ang salita ng Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoon. Pinakahuli po sa Lucas 24, verse 47. Thank you, 47. 47. Lucas 24:27. Lucas At, sabi nito, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem, ipapangaral natin ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang pagpapatawad ng kasalanan sa Kanyang pangalan. Purihin po ang Panginoon. Itaas natin ang Diyos sa kanyang pangalan. Dakilain natin siya. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos at tunay na naihayag niya yung katotohanan ng bautismo. Amen? At ang Diyos na ang may gawa nun para malaman niyo yung katotohanan. Dahil ang sabi, sa katotohanan, doon tayo mapapalaya. Amen? Maraming nagtuturo, kaya nga maraming nalilito na nasabi nila sila yung tama talaga. Amen? So, mababasa natin at verse by verse, binasa sa atin. Kaya nga, salamat sa Diyos at hayag sa atin, no, ang salita ng Diyos. Amen? Kaya, ang Diyos na ang bahala at Diyos na ang siyang magpaunawa sa bawat isa sa inyo. Amen? Kaya nga, sabi nga, tatanong kung sino yung gustong maligtas. Amen? Dahil yung bautismo, sabi nga gano'n, pinangaral kanina, na ito yung pasimula pa lamang ng proseso ng kaligtasan. Amen? So, kaya kapag tayo ay nagsisimula dun sa simula pa lang, ay naging tama na tayo para tayong gumagawa nito ng bahay. Kaya nga dun pa lang sa simula, dun sa pundasyon pa lang, pagka tumama ka na ron, ay hanggang taas yun. No? Kahit na ilang palapag yan, tama ka. Pero pagka mula pa lang dun sa pundasyon, ay mali yung sukat, mali yung point, no? Kahit na pumunta ka hanggang ilang palapag yan, puro mali yan. At yan ay magiging lihis. Kaya nga, ganun po kahirap, sabi nga ganun, na malaman yung katotohanan. So kaya nga, merong mga pangaral, mga kapatid, at hindi tayo nagtatayo ng nagtuturo, no? Katulad ng
hayag nitong ating mga ngaral na hindi sa sarili niya na ipinaliwanag o hindi mismo ang Biblia na pinabasa sa atin at pinabuklat. At tunay na sa Panginoon Kristo, sabi nga ganun ng Biblia na walang ibang pangalan na sukat ikaligtas dito sa ilalim ng sa ibabaw ng lupa, no? Kung hindi ang Panginoong Kristo lamang. Amen. Kahit na anong gawin natin, mga kapatid, at tunay na katotohanan ay ang Panginoon Kristo. Walang ibang totoo kung hindi ang Panginoon Kristo. Amen. So salamat sa Diyos. At tayo aawit, mga kapatid. At sino ba ang nakaunawa? Amen. Amen. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Kaya kung inyong naunawaan, ay dumalangin kayo sa Panginoon at kayo na may bibigyan ng malinaw na pag-iisip, malinaw na unawa, no? At ang Espiritu ng Diyos, kapag nakita ng Diyos na tapat yung puso ninyo na hahanapin yung Diyos na yon, no? Madali lang natin hanapin ang ating Panginoon Kristo. Hindi natin nakikita siya, subalit na siya ay nasa anyong Espiritu. Amen? Praise God. So, awit tayo sa Panginoon. Awitin natin yung salamat sa Diyos. Sa iyo, Amen. Tayo magpasalamat sa Panginoon. aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo, akin ang kinloob, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilugo. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa na akong hinihiling. Kung hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, Babalik ang ating Panginoon. Amen. makapiling ka. Kagalak ang lubog, Pagbabalik niya, malulubog niya ating kagalakan. Amen. ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, Buhay sa ay Panginoon. buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong niluko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Sinatawag si Brother Chris para sa aming panalangin. Amen. At tayo katapos na. Salamat sa Diyos. Amen. Sige po, tayo po'y lumuko at manalangin. Panginoon Diyos, kami patuloy po nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Yes, sa Lord. patuloy na Salamat. Lord, Panginoon. paghahayag, Panginoon, ng iyong salita, Amen. Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Yes, At Lord. salamat, Panginoon, sa mga pusong bukas, Panginoon. Yes, At sa mga taong nakinig, Panginoon. Yes, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi sinadya, Panginoon, ang pagganitong
pagkakataon. Yes, Lord. Ito'y pinahintulutan mo, Panginoon, Amen. na marinig namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, Amen, Lord. at mahayag, Panginoon, ang salita mo sa dakong ito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ikaw ay siyang, Lord, gagawa, Panginoon, sa bawat puso ng bawat nakinig, Panginoon. Ikaw nawa ay siyang patuloy na, Lord, tumawag at magligtas, Panginoon. Hindi namin kayang iligtas, Panginoon, sino man, Panginoon, sa lugar na ito, kundi ikaw lamang siyang, Lord, makakagawa nun, Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, na ikaw ang siyang Diyos na tapat at gagawa at kikilos na siyang, Lord, tatawag, Panginoon, sa iyong mga binhi, Panginoon, kung, Lord, loobin mo, Panginoon, na, Lord, ang mga nakinig, Panginoon, ay, Lord, may pananampalataya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na tatawagin mo, Panginoon, bawat nakinig, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Lord, nahayag, Panginoon, ang bautismo ng Lord sa tubig, Panginoon. Lord, ito'y iniatas mo, Panginoon, na ipangaral, Panginoon, ang bautismo, Panginoon. Lord, ikaw nawa ay siyang patuloy na, Lord, kumilos, Panginoon, sa bawat puso ng mga tao, Panginoon, na naririto, na siyang nakinig, Panginoon, na salita. At Lord, iligtas mo sila, Panginoon, habang may pagkakataon pa, Panginoon. At Lord, kahabagan mo, Panginoon, ang Lord, mga tao, Panginoon, na walang alam, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Bagkos, Panginoon, Lord, tumawag ka, Panginoon, ng iyong mga anak, Panginoon, upang ipangaral, Panginoon, ng isalita. Kaya naman, O Diyos, kami patuloy nagpapasalamat dahil nahayag, Panginoon, muli ang iyong patuloy na kapangyarihan, ang iyong patuloy na pagtawag, Panginoon. Lord, minsan pa, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito na kami, Lord, dinako mo, Panginoon, upang ipangaral, Panginoon, ng isalita, Panginoon. Dalangin namin naman na ikaw na po ay siyang patuloy na bahala magpatubo, Panginoon, sa bawat puso ng mananampalataya, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Ang iyong patuloy na kapangyarihan, Panginoon, ay tumawag, Panginoon, sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at minsan pang mahayag sa gabing ito ang iyong patuloy na kapangyarihan, Panginoon. Lord, kinukumit namin sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong kataas-taas na pangalan, Lord Jesus Christ. Amen.